So praise God po sa umagang ito, sa muli niyang pagbibigay sa akin ng privilege, mga kapatid, upang tumayo sa inyong kalagitnaan. Ang tumayo at maghayag ng kanyang mga salita ay isang pribilehiyo para sa mga lingkod ng Diyos. Gamitin niya bilang tagapanguna. So purihin po ang Diyos. So sa umagang ito, mga kapatid, dahil bagong buwan, so bagong topic na naman po ang ating tatalakayin. Ito po yung pag-uusapan natin patungo sa Kapaskuhan. Ito ho yung pang-una pa lang. So purihin ng Panginoon. Kaya inaasahan po na yung bawat isa po sa atin, wala hong liliban sa pagdalo sa ating Sunday worship. So ang topic po natin sa unang linggo, John the Baptist, the case of mistaken identity. Ayan. Sino na ho ba dito ang naka-experience na nagkaroon ng tinatawag na identity crisis? Yung gumising ka na lang isang umaga, hindi mo nakilala yung sarili mo. No? Yung, sino ba ako? No? Bakit ako naririto? Yung mga ganung pagkakataon, siguro naman ho, wala pa sa ating ganun, ano, mga kapatid. Or sino ho ba sa atin dito yung nagkaroon ng pagkakataon na ninakaw yung kanyang identity? Naalala ko po yung aking kaibigan, no? Nung kami ho ay nagpo-process ng aming passport, nung kumukuha ho siya ng, hindi ko alam kung NVI ba yun or ano, na-hold siya. Kasi meron ho siyang kapangalan na may kaso. So, na ano pa ho siya na tawag dito, na reschedule or para marilisan ho siya nung NBI niya. Pero hindi naman ho siya yon. So, sa maraming pagkakataon na may mga ganun ho, lalo na kung kapangalan mo, kaapelido mo, magtatalo na lang siguro yan kung ka-middle name mo pa or ka-birthday mo, di ho ba? So, nagkakaroon ng mga mistake. Magkakaroon ho minsan ng mga problema kapag kinuha or ninakaw yung identity mo, ginamit yung pangalan mo, yung pagkatao mo, no? So, wala naman ho sa atin na ka-experience na gano'n. Or may kakilala ho ba kayo, mga kapatid? No? So, meron ho ba kayong pagkakataon na napagkamala naman kayo? Lumalakad kayo sa isang mall, o kaya naman may pinuntahan kayong isang party, o isang kasalan, o isang big event, tapos may kumakaway sa'yo. Hoy, 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 ganun ang ganun sa'yo, tinatawag ka. Sa'yo nakatingin, sa'yo kumakaway, pero ibang pangalan yung isinisigaw. Di ba? So, meron na ho bang ganon? Sasabihin, kunyari kay Ate Didi, no? Sasabihin sa kanya, kunyari lang, Gloria Diaz, Gloria Diaz. Sasabihin kay Ate Didi. Sasabihin naman ni Ate Didi, sino ba tinatawag nito? Aba, parang ako yun. Ako nga yun. No? So, yung mga ganon ho ba na napagkakamalang ka, nakaibigan ka niya, na ibang tao. Meron ho bang ganon, mga kapatid? Si Sister Emel, lagi itong napagkakamalan, sasabihin sa kanya, yung sino ba yung kamukha nito na artista? Sino po? Si Julia Barreto. No? So, yung mga ganun ho, mga kapatid, na naglakad ka lang sa mall, may humahabol sa'yo, tapos nagpapa-autograph, nagpapa-picture, mabuti ho kung ganun. Kung may napagkamalang ka, pinusasan ka. Delikado naman yun, mga kapatid, ano? So, ganun mga bagay, mga kapatid, yung mga mistaken identity, na sometimes nakakatakot or sometimes naman nakakatuwa, no? Na para bagang pag positive, okay po yun, ano? Maganda, nakakatuwa. Pero yung mapagkamalang ka, tapos nasa airport ka kunyari, tapos paposasan ka na lang kasi kapangalan ka, tapos kahawig ka, delikado po yun. So ngayon ho, mga kapatid, sa kapanuhan natin, mistaken identity happen all the time. Amen? Lagi ho yun nangyayari. Sometimes hindi mo inaasahan, or walang pinipiling lugar. So ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin or tignan natin, ano ho ba yung nangyari kay John the Baptist? Bakit ho nagkaroon ng mistaken identity or maling pagkakakilanlan? Ano ho ba yung nangyari sa kanya bilang isang lingkod ng Diyos? So bago natin yung talakayin, kilalanin ho muna natin dito kung sino ho ba si Juan Bautista.
Alam niyo po, para bagang sa lahat yata ng disciple ni Jesus, si John the Baptist ang meron apelido. Sa akala nila, yung Bautista or baptism or Bautista tuloy. Baptist, naging apelido niya. Iyon ho dahil sa kanyang profession or trabaho niya. Kaya tuloy na idugtong. No po? So, si John the Baptist po, mga kapatid, siya ho ay anak ni Zechariah at saka ni Elizabeth. Tandaan nyo yan kasi baka sa Christmas party natin, magkaroon ho tayo ng pag-games dito. So, baka itanong yan, at least kayo ho ang mananalo ng house and lot. O kaya naman, isang 50 inches na big TV po. So, tandaan nyo mabuti yan, ano? So, sino ba si John the Baptist, mga kapatid? Si John the Baptist po, ang kanyang magulang, ay si Zechariah at saka si Elizabeth. No, napinsan po ng ina ni Jesus na si Maria. So, si Elizabeth po, mga kapatid, siya ho ay isang baog. Ano ho ba pag sinabing baog? Hindi ho magkaanak. Alam niyo po, nung kapanahunan noon, kapag yung kultura po nila or yung kalakaran nung panahon ho nila, kapag baog ka, para bagang tingin sa'yo, isinumpa. Kasi kinakailangan dumami yung lahi mo. Magkakaroon ka ng tinatawag na salin lahi. So si Elizabeth ho, isa ho siyang baog. At the same time, si Elizabeth at saka si Zechariah po, lipas na sila sa edad na mapanganganak or matanda na po sila. May edad na sila. So, sila, hindi na nila na-expect na magkaroon pa sila ng anak. Pero syempre, dinidesire ng kanilang puso. Pero alam niyo ho ba, mga kapatid, ang Diyos gumawa sa kanila supernaturally. No, ng miracle, mga kapatid. Gumawa ng miracle sa buhay nila, no, ang Panginoon. At binigyan ho sila ng anak. At ito nga po ay si John the Baptist. Nung sinabi yon ng anghel, doon sa kanyang ama na si Zechariah, na magkakaroon sila ng sanggol, alam niyo po, si Zechariah, hindi ho siya naniwala. Kaya naman sinabi ng anghel, dahil hindi ka naniwala, hanggang sumapit, no, ang panahon na yaon, hindi ka makapagsasalita. Kaya alam niyo po, si Zechariah ay naging pipi noong mga panahon ng pagbubuntis ni Elizabeth. So ngayon, mga kapatid, kailan siya nagkaroon ng pagkakataon or restore yung kanyang pagsasalita? Na-restore lamang yon nung bibigyan na nila ng pangalan yung anak nila na si John the Baptist. Sinabi na ang pangalan niya, siya yung nagbigay dahil iyon din naman ang sinabi ng anghel sa kanya. So makikita ho natin dito, no, na kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Sa Luke chapter 1, verse 20, at narito, mapipipi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay nito sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinasabi, magkakatotoo sa takdang panahon. Kaya mga kapatid, kapag may mga promises o may sinasabi sa atin ng Diyos, huwag tayo mag-aalinlangan. Baka po kasi mangyari sa atin yung nangyari dito kay Zechariah na napipi. Hindi man napipi sa ibang pagkakataon or iba yung maging consequence sa buhay ng bawat isa sa atin. Para ipakita ng Diyos na siya ang Diyos na nagbibigay ng katuparan sa kanyang mga sinasabi. Ano ho ba yung magiging trabaho nitong si John? Bakit siya ibinigay sa kanyang mga magulang? Para maging messenger o taga-announce ng darating na Messiah. Ang Messiah na matagal nang hinihintay na mga Hudyo. Ito yung matagal na nilang ninanais. Nag-wonder sila, kailan ba darating yung Messiah na yan? No? So, si John the Baptist po ang gagamitin ng Panginoon. So ngayon po mga kapatid, si John the Baptist, siya na pagkamalan. Dito ang teksto po natin ay mababasa natin sa John chapter 1, verses 19 hanggang 42. Actually, mas maganda po kung babasahin natin ang buong John chapter 1. Dito makikita po natin sa John chapter 1, mababasa po natin na si John the Baptist ay napagkamalan. Tatlong bagay yung pagkakamali sa kanya. Ano daw po? Siya ho ba ay sinabi sa kanya nung nakita or nalaman, nabalitaan ng mga leaders sa lugar nila, mga kapatid, sinabing ganyan, pumunta kayo doon, nagsugo.
No, nagsugo po ang mga leaders. So sinabing ganyan, tanungin ninyo, sino ba yan? Tao na yan. Iyan na ba yung hinihintay natin na Messiah? Sabing ganyan. Iyan na ba yung hinihintay natin na Messiah? Or may iba pa ang darating? 3 bagay ang kanyang tinanong sa kanya. Kung babasahin po natin ang John chapter 1, verse 20 hanggang 21, sabi na salita ng Panginoon, hindi siya tumangging magtapat at siya'y kusang nagpahayag. Hindi ako ang Kristo. Siya'y kanyang tinanong, kung gayon, sino ka? Sabing ganyan, ikaw ba si Elias? Sabing ganyan, ikaw ba ang propeta? Hindi. Ikaw ba ang Kristo? Hindi. Sabing ganyan sa kanya, sinabi niya, hindi. Ikaw ba ang propeta? Hindi. Sagot niya. So 3 bagay ang itinanong sa kanya. Ikaw ba ang propeta? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang Kristo or ang Messiah? Laging ang sagot dito ni John the Baptist, hindi. Laging iyon na kanyang sinasabi. Bakit? Kasi alam ni John the Baptist kung ano ang papel niya sa buhay ni Jesus Christ. Alam ni John the Baptist kung ano ang gagampanan niyang role para sa pagdating ng Messiah. Amen? So makikita natin dito na sinabi nga ni John mga kapatid na hindi alam niya kung sino siya. Alam niya kung sino yung Messiah. So si John, hindi lang yon, nag-testify din siya na sinasabi niyang, hindi ako ang ilaw. Sa John chapter 1 verse 8, sabi niya, hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. So sinasabi niya dito, gaya ni John, tayo, pinagbigyan din tayo or binigyan tayo ng liwanag ng Panginoon, reflection lang tayo ng liwanag ng Panginoon. So kinakailangan yung ilaw na yon na ibinigay sa atin ng Panginoon, i-share din po natin siya sa ibang tao. Makita sa atin yung liwanag na yon. So nakikita po ba ang liwanag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid ng Panginoon? Sa paraan po ng ating pamumuhay, nakikita ho ba ng mga kasambahay natin? Nakikita ho ba ng ating mga kapitbahay? Nakikita po ba ng mga tao nakakasalamuha sa natin yung light na nasa sa atin? Sa pamamagitan ho ng ating pagsasalita. Halimbawa ho, may nakagawa sa atin ng hindi maganda. Paano tayo magre-react sa kanila? Nakikita po ba yung pagiging Kristiyano natin? Yung manner po natin? Sa pamamagitan ho ng ating mga actuation? Sa pamamagitan ho ng ating pananamit? Di ho ba? So, doon sinasabi na kailangan yung light na yun. Kasi si John the Baptist, hindi siya yung ilaw, kundi reflection lang siya ng ilaw at kinakailangan niyang ipakita, ibahagi sa tao yung ilaw na yun. Same din ho yung trabaho, same din po yung responsibility na ibinigay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Nais ng Panginoon na mag-reflect yon sa paraan ng ating pamumuhay. Ano ho ba tayo 24/7? Monday to Sunday, mga kapatid. Paano tayo magsalita? Paano natin bubugulin yung ating oras? Paano ho tayo umakto sa mga taong nasa paligid natin? Paano tayong manamit? Lahat ng yan sinasalamin sa atin ng mga taong nasa paligid natin. Like John the Baptist, mga kapatid, walang naging pula sa kanya. Napakatapang niya bilang lingkod ng Diyos. Wala siyang kinatatakutan. So ngayon, mga kapatid, kung si John the Baptist ay napagkamalan bilang propeta, si Elias, at the same time, kung siya po ba ay Messiah, walang pagdadalawang isip na tinanggi niya na hindi siya ang mga tatlong ito. So ano ho yung naging attitude ni John the Baptist, mga kapatid? Ano ho yung tugon ni John the Baptist sa lahat ng katanungan yon? O ano yung naging reaksyon ni John the Baptist sa mga bagay na inaakalang siya yun? Number 1, makikita ho natin dito, sinabi niya ho, John proclaimed, He is not the Christ. Hindi ako ang Kristo. Sabi niya ganon. Lakas loob, di ba? Pagka napakadaling sabihin na ako yun di ho ba? Pero si John the Baptist, walang pag-aalinlangan sa kanyang puso na sinabi niyang hindi ako ang Kristo. Saan niya sinabi or ano ang pagkakaano niya sa kanyang sarili? Anong tingin niya sa sarili niya? He was simply a preparatory voice. Sabi niya ganon, ako ay tagapagsalita lang.
Ako ay tagahawi lang ng kanyang daraanan. Sabi niya ganon. Ako ay tagapaghanda lang ng daraanan ng ating Panginoong Jesus. So dito si John the Baptist, nabasa niya yung aklat ni Propeta Isaiah, mga kapatid. Sa Isaiah chapter 40, verse 3, sabi nga yan sa salita ng Panginoon, isang tinig ang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So ito, sinasabi ni John the Baptist, tuwirin ninyo ang daraanan. Ibig sabihin, ihanda na natin ang ating mga sarili. Kung meron tayong mga kasalanan, kung may mga bagay na kung may impurity sa atin, kung may mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon, tuwirin na natin. Ayusin na natin. Kasi paparating na ang Messiah. Sinasabi ito ni John the Baptist. So John the Baptist has already said, he is not the Messiah. But he has the God-given privilege and responsibility by being the voice proclaiming the word. Amen? Meron siyang privilege. Yung bawat isa sa atin, mga kapatid, like John the Baptist, binigyan din tayo ng Panginoon ng privilege. Simula po na nakakilala tayo sa Kanya, sa Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, simula po nang tayo ay nakarinig na Kanyang mga salita, binigyan niya tayo, mga kapatid, ng pribilehiyo. Pribilehiyo na ipahayag ang Kanyang mga salita. Pribilehiyo na hindi ko naman sinabi na tumayo ka sa kalagitnaan ng plaza at ihayag mo yung salita ng Diyos. Hindi po. Every time na may opportunity tayo na ibahagi ang salita ng Diyos, i-share po natin yon. Amen? Naalala ko po yung isang kaibigan namin. Hindi po siya, hindi po siya nagdalawang isip, no? Na ibahagi ang salita ng Panginoon sa kanyang mga kaibigan na alam niya nangangailangan. Especially kagabi, nung nalaman niya yung balita na yon, mga kapatid, walang pagdadalawang isip, tumakbo siya ng hospital. Buti na lang tumakbo siya ng hospital. Tapos yung kaibigan niya na ipanalangin ni Pastor Diwa at napatanggap ni Sister Apple, kaninong 2 o'clock a.m., binawian ng buhay. What if, mga kapatid, kung yung kapatiran natin na yon, kung yung kapatiran natin kasama sa church natin na yon, tinawagan, pinaalam sa mahal niya sa buhay nung kaibigan niya na eto ang kalagayan ng kaibigan mo. Halimbawa, tinamad, kasi may ginagawa siya. May mga errand din siya na personal sa sarili niya. Kung sinabi niyang, bukas na lang, kasi after the service ko na lang siya pupuntahan, doon ko na lang siya ipagpipray. Binawian ng buhay kinabukasan. Hindi ho ba pagsisisihan niya yun habang buhay? Dadalhin niya sa konsensya niya. Pero alam niyo mga kapatid, dahil ginawa niya yon, wala siyang regrets. Sinabi niya sa Panginoon, Lord, ginawa ko kung ano yung part ko. Ikaw naman, Lord. Kinuha ng Panginoon yung kaibigan niya. Imagine that, mga kapatid. So, tayo, mga kapatid, every time na may opportunity tayo, every time na may pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos, huwag natin itikom ang ating mga bibig. Kagaya kay John the Baptist, mga kapatid, hindi niya itinikom ang kanyang bibig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa pagsasabing, prepare the way. Tuwirin ninyo ang daraanan. Hindi siya nagdadalawang isip kahit nasa posisyon si Herod, pinpoint niya, may kasalanan ka. Imaginein mo yun? Makapangyarihan? Di ho ba? Nasa government? Tapos ginagano niya, kapag ikaw, kaya po ba natin yon? Yung boss mo, kaya mo bang ituwid? Boss, illegal yung ginagawa mo. Boss, hindi tama po yan. Kaya ho ba natin yon? Si John the Baptist, wala ho siyang takot. Ginawa niya po ang lahat ng yun. Yung responsibility niya, yung pribilehiyo niya para ihayag ang salita ng Panginoon. Same to us, mga kapatid. Kagaya ng sinasabi ko kanina, huwag tayong matatakot, ibukan natin ang ating mga bibig. So si John the Baptist, sinabi niya gano'n sa mga tao, bagamat siya ay pinagkamalan na siya ang Kristo, siya ang propeta, siya ang si Elias. Anong sinabi niya? Hindi ako yun. Ako ay isang tinig lamang. Tinig na nagsasabing tuwirin ninyo ang inyong daraanan. Ngayon, mga kapatid, may mga dapat bang itama sa buhay natin sa umagang ito? Sa anong aspeto ng buhay natin dapat nating ituwid?
Dahil alam natin na ang Panginoon ay parating. Amen? Ano pa ho mga kapatid, ang tingin ni John the Baptist sa kanyang sarili? Nung sinabing, ikaw ba ang propeta? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang Misaya? Hindi lamang ho niya sinabi na ako ay tagapaghanda lang ng daraanan. Ano pa sinabi ni John the Baptist? Ako ay isang mababang servant lamang. Mababa lang ako. Sabi niya po mga kapatid sa John chapter 1 verse 27, hindi nga po ako karapat dapat magkalag ng sandalyas, hindi nga ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Alam niyo ho mga kapatid, nung panahon ni Jesus, yung mga sapatos noon, ano po, may mga rubber shoes na ho ba noon? Ha? May mga rubber shoes na po ba noon? Yung kagaya ho ng mga Adidas po ninyo dyan, mga Nike po? Wala. May mga closed shoes na po ba noon, na black shoes na nakatago ang mga paa? May medyas na ho ba noon, mga kapatid? Di ho ba ang sapatos during that time ay ano? Sandalyas. Di ho ba? Nung mga tao na may kotse na ho ba noon? Wala, di ba? Wala pang kotse noon. Ang sasakyan noon ay ano? Mga kamelyo. So, ibig sabihin, yung mga animals na ginagawa nila sa sasakyan, habang lumalakad sa kalsada yon, napapadumi yun. Hindi pa naman ho siguro nila alam yung kagaya ngayon sa mga kabayo na nilalagyan ng supot yung ilalim para pag dumumi, nasasahod. Hindi pa naman ho uso ninyong pampers para lalagyan ng pampers yung mga kamelyo. Di ho ba mga kapatid? So, ibig sabihin, during that time ni Jesus, sandalyas yung kanilang kasuotan ng panyapak ho nila, ibig sabihin nun, marami yung lansangan. Maalikabok, may iba-ibang dumi ng animals, no, yung mga hayop na sinasakyan. So, ibig sabihin, sinabi ni John, hindi nga ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Imagine that, mga kapatid, kung gaano inihalintulad or itinuring ni John the Baptist yung kanyang sarili. Samantalang ho si John the Baptist, mga kapatid, sa isang pagkakataon sa Biblia, sinabi ni Jesus sa kanya, si John the Baptist is greater. Sa lahat, siya yung pinaka-greater. Tapos siya greater sa paningin ng Panginoon, pero itinuring niya yung sarili niya, hinambol niya yung sarili niya na ano siya, hindi ako karapat dapat magkalag ng sandalyas ng kanyang panyapak. Mga kapatid, tayo din ganon. Kung si John the Baptist mataas na sa paningin ng Panginoon, naging humble ng ganon, mga kapatid, tayo, mga kapatid, sa atin, sa kabila ng sa kabila po, mga kapatid, ng prophetic gift ni John the Baptist, recognized ministry, syempre, mataas na rin ho siya, no? May mga sarili na rin siya tagasunod. So, dito makikita natin, si John the Baptist is more than humble. Mga kapatid, sobra siyang mapagpakumbaba. Tayo po kaya, mga kapatid, ano po kaya ang tingin ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Tanungin nga ho natin yung ating mga sarili. Kung si John the Baptist, sinabi ng Panginoon sa kanya, siya yung pinaka-greater, no? Yung pinaka-mataas. Kumbaga, sumasaludo sa kanya, hinahangaan siya ng Panginoon. No? Ganon ang pagtingin niya. Pero si John the Baptist, very humble pa rin sa harapan ng Panginoon. Tayo po, mga kapatid, kung ganoon tayo sa harapan ng Panginoon, tatanggalin natin anuman pride. Amen? Tatanggalin natin yung anuman pride. Kung kilala ho natin, kung lubusan natin kilala ang Panginoon sa buhay natin, lahat ng pride, lahat ng pagmamataas, mawawala yun. Bakit? Kasi kilala mo ang sarili mo. Si John the Baptist, sobrang kilala niya. Sobrang alam niya kung ano yung papel niya sa buhay. Di ho ba may mga tao, ma-promote lang na kaunti? Di ho ba? Parang super yabang na agad. Nagmamataas na kaagad. Pinagkatiwalaan lang ng maliit na posisyon. Di ho ba? Naging tanod lang. Akala mo siya na yung barangay chairman. Naging kagawad lang. Akala mo senador na. Isang tamakmak ang mga bodyguard. Di po ba? Si John the Baptist, wala siyang bodyguard. Lumalakad siya mag-isa. Walang takot. Sobrang humble. Mapagkatiwalaan lang na maliit na ministry, akala mo siya na yung Diyos dun. Siya na yung pinakaano. Sinabi ng Panginoon, hindi tayo dapat ganun. Ang sinasabi dito sa atin ng Panginoon at tinuturo sa atin ng Panginoon, ipinpoint lagi natin ang tao sa Panginoong Jesus. Sabi na sa kanya ng mga tao,
Ikaw ba ang propeta? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang Misaya? Hindi ako. Ano sinabi ni John the Baptist? Laging pinipinpoint niya ang Panginoon. Alam niyo po, may isa po akong kakilala. Every time na ipipraise siya, sabi niya lagi, sa Panginoon ang papuri. Tayo ho, pag pinipraise tayo, ang ganda naman ng iyong mensahe, ang ganda naman ng iyong pagsasayaw, ang galing naman ng ginawa niyo sa ganito. Ay, hindi. Okay lang yun. Ano lang yan. Walang ano man yun. Kayang-kaya yun. Sisiw yun. Ganun ho ba tayong sumagot? Mga kapatid, kinukuha po ba natin yung papuri? O sa Panginoon ang papuri? Di ba? Napakabilis natin makalimot. Di ho ba? Ang ganda mo naman ngayon, blooming ka. Ay, hindi. Ano nga eh. Pagod nga ako, puyat pa nga ako eh. O, di ba? Ganon ho ba tayo? Ang galing mo naman, nakapasa ka kaagad. Di ba yung patutuo sa atin ni Brother Neil last Friday? Hindi ka ba na-touch doon? Sinasabi niya na kung kailan siya, tawag dito, confident sa sarili niya, at saka naman siya lumagapak. Nung panahon naman na wala siyang confident, napiling niya, lalagapak siya, at sinabi niyang, Lord, ginawa ko na po yung part ko, ikaw nang bahala. At saka naman siya in-exalt ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na pulbusin tayo ng Diyos bago tayo mag-humble sa Kanya. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, hanggat itinataas natin ang ating mga sarili, may mga bagay na ituturo at ituturo sa atin ng Diyos until such time na matutunan natin yun. Iha-humble tayong mabuti ng Diyos. Amen? Si John the Baptist, every time na bibigyan siya ng papuri, every time na ibibigay sa kanya, or imagine 3 times siyang tinanong. Parang kay Peter, 3 times din po. Di ba? Oh, ikaw ba ang propeta? Di ba po pwede naman niyang sabihin, hindi. Oh, ikaw ba si Elias? Pwede niya rin na dito sabihin na, oo, po pwede rin hindi. Pero yung 3rd time, di ba? Very tempting na yun, mga kapatid. Nakaka-tempt na yun. Di ho ba? Pag 3 ulit na, parang sige na nga, patulang ko na to. Di po ba? Pero si John the Baptist, hindi po. Pinipinpoint niya lagi ang Panginoon. Laging yung tao, itinuturo niya papunta sa Diyos. Amen? Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Whether promotion, o kaya naman yung mga achievement natin sa ating mga sarili, naging successful ka sa ganito, lagi natin itataas ang pangalan ng Diyos. Lagi natin sasabihin sa Diyos ang papuri. Ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Nakakatakot, mga kapatid, kunin ang papuri. Kagaya po kay Herodes, mga kapatid, di ba? Anong nangyari sa kanya? Kinain ng uod nung kinuha niya yung papuri. On the spot, nung siya ho ay nagkakaroon ng pagtatalumpati sa plaza. Ang natira na lamang sa kanya ay buhok dahil inubo siya ng uod. Nakikita ho natin yun, mga kapatid, iyan yung mga bagay na nakakatakot. Nung sinabi ng mga tao, pinagkamala si John the Baptist, anong ginawa ho ni John the Baptist? Hindi lang niya pinroclaim na hindi siya ang Christ. Ano pa po? John pointed the people to Christ. Tinuro niya ang mga tao kay Kristo. Ipinin-point niya, mga kapatid. Mababasa natin yan sa John chapter 1, verse 29 hanggang 34. In-identify niya Jesus as the Lamb of God. He recognized Jesus' Lordship. Kinilala niya na ang Panginoong Jesus, siya yung Lamb of God. No? At the same time, siya yung Panginoon. Yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Si John the Baptist, may mga follower na during that time, mga kapatid. Hindi naman siya yung beginner lang eh. Hindi naman siya yung bagito. Ibig sabihin, may follower niya si John the Baptist. Hindi lang mention kung gaano karami yung kanyang follower, mga kapatid. So, kung tutuusin, madali lang sa kanyang akuin yung papuri. Kung tutuusin, madali lang magkunwari. Di ho ba? Madali niya lang sabihin, ako nga yan. Ako nga ang propeta, ako nga si Elias, ako nga ang Misaya.
Napakadali mga kapatid. Pero ano ang ginawa niya mga kapatid? Sa kapanahunan natin ngayon mga kapatid, maraming ganyang klase ng leader. Di po ba? Maraming ganyang klase ng leader. Gusto nakafocus sa kanila ang atensyon. Gusto sila yung sikat. Bida-bidahan. Di ho ba? Marami rin yung tao ganun. Marami po. Kaya nga marami rin yung mga gumagawa ng kanya-kanyang video di ba? Kasi kapag kunyari nagre-reel ka, ikaw ang bida dyan, ikaw na yung director, ikaw pa yung bida, ikaw pa yung editor. Ikaw yung actor, director, editor. Lahat. Di ho ba? Nasa sa'yo na yan. So, gano'n, gusto nila marami, gusto nila yung attention, nasa sa kanila. Gusto nila yung sikat, gusto nila sila yung bida. But not John the Baptist, mga kapatid. He pointed the people to Christ. Itinuro nila ang mga tao sa ating Panginoong Jesus. Amen? Every time na may achievement siya, every time na may tagumpay siyang nagagawa sa kanyang buhay, lagi niyang itinuturo ang mga tao sa ating Panginoong Jesus. So tayo, mga kapatid, anong uri ng leader tayo? Or anong uri ng Kristiyano ang bawat isa sa atin? Tayo po ba yung tao na gusto pinipraise lagi sa kanyang ginagawa? Tayo ba yung tao na, ay, picturean ko to, papakita ko, ito yung ginawa ko. O tayo po ba yung tao na gusto natin yung spotlight laging nasa atin? Di ba? Halimbawa, nagkukwentuhan, laging ikaw yung nangunguna. Gusto mo laging nasa sayo yung spotlight. Gusto mo laging ikaw yung bida. Gusto mo laging nasa sayo atensyon. Ganun po ba tayo bilang isang Kristiyano, mga kapatid? Di ba ngayon magkakaroon tayo ng realization, di ho ba? Ganun ba ako? Eto ba ako? Di po ba? So tayo, mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay maging kagaya kay John the Baptist. Mawala tayo sa eksena. Di ho ba? Si John the Baptist siya yung nag-prepare ng daraanan ng Panginoon. Bagamat tinuringan siya or sinabihan na ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang Misaya? Ikaw ba ang propeta? Ikaw ba si Elias? Lagi niya sinasabi, hindi ako yan. Ang trabaho ko, ihanda lamang ang kanyang daraanan. Maging tinig niya lang. Tapos, nung pumapasok na unti-unti si Jesus sa eksena, mga kapatid, kung babasahin natin, ano ang makikita natin sa attitude ni John the Baptist? Unti-unti, pinupull out niya na yung kanyang sarili. Nawawala na siya sa eksena. Tapos si Jesus na yung pinupush niya papunta doon sa spotlight. Tayo ho ba ganon, mga kapatid? Kapag ho ba tayo may ginawa para sa ministry ng Diyos, para sa gawain ng Panginoon o sa ibang tao, sa opisina, ano ho ba yung attitude natin, mga kapatid? Gusto ho ba natin kapag tayo may nagawa, andudun ka kaagad sa spotlight? O unti-unti pinupull out mo yung sarili mo, kagaya kay John the Baptist. Si John the Baptist ho, nung si Jesus na yung umeeksena, siya na yun nasa may, ang pagkakataon na ni Jesus, unti-unti tinanggal niya na yung sarili niya. Ipinofocus niya lahat sa ating Panginoong Jesus. Ganun po siya. So ngayon, mga kapatid, ano ang challenge sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano? Ano ang challenge sa atin bilang miyembro ng ating simbahan at bilang anak ng Diyos? Bilang kinatawan niya. Tandaan po natin na ang bawat isa sa atin ay kinatawan ng ating Panginoon. Tayo ho ay kanyang tinig kagaya kay John the Baptist. Paano tayo magiging mabuting tao? Na ipofocus natin or ipipinpoint natin iyon si Kristo. Ang lahat ay kay Jesus lang. Na maging spokesperson tayo, maging effective tayo na tagapagsalita ng ating Panginoong Jesus. Number 1, mga kapatid, when we excel in our ministry, Jesus Christ should remain the center of our ministry. Honor and praise be only to Him. Amen? Ito yung dapat na attitude ng bawat isa sa atin. I remember po, last Sunday, yung anniversary ng FOSIM QC.
To God be the glory, naging very successful po ang lahat ng event na yon. Hindi dahil sa buhay ng isang tao, kundi dahil sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa mga taong ginamit niya. Masyado pong, siyempre wala namang perfecto, di po ba? Pero makikita mo dito na ang Panginoon ang kumilos dahil naging matagumpay po siya. Dahil sa mga taong ginamit. Wala ho doon, nakita ko na walang taong sikat, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Ang Panginoon lamang. Yung mga bata, unlike before na mga anniversary, ang gugulo ng mga bata. Last Sunday, hindi mo maramdaman na may mga bata. Bakit? Ikinulong ho pala lahat ni Brother Edgar sa isang kwarto. Walang makakatakas, iisa lang ang pinto. No? Kaya wala hong nag-ingay. Naging maayos ang flow ng program dahil may itina yung tagapanguna, pati sa mga special number, sa nagsalita, sa worship team. Lahat tunang yun. Napakahirap kasi import mo lahat eh. At purihin ang Panginoon dahil sa dalawang buhay ng ating kapatid, sabi nga ng Panginoon, give honor to whom honor is due. Kay Brother Alan and Brother Nigel and JD. Praise God! Sila po yung nag-volunteer, to God be the glory. Na nang problema ang ating kapatid na Shirley na, saan kaya ako kukuha ng pang-rent? Alam niyo naman kung magkano rent ng sound system, di ba? Sabi ni Pastor Shirley, taob kami dito. Pero nung sinabi ni Pastor Shirley kay Brother Nigel, kailangan namin ng ganito. Ano bang masasabi mo? Nagparamdam na si Pastor Shirley. No? Nadamay na po si Brother Alan and Brother JD. To God be the glory po. Naging maayos, matagumpay ang anniversary ng FOSIM QC dahil sa mga taong ginamit. So makikita natin dito, tayo po ganun dapat yung attitude natin every time na may matagumpay na nangyayari, hindi lang sa ministry ng Diyos, sa family, sa offices, lagi nating iisipin lagi na ang lahat ng papuri ay sa Diyos. Amen? Pangalawa, mga kapatid, ano yung dapat na maging attitude natin? Know Christ more. Make Him know so that our preaching will continue to be focused on Him and Him alone. Bakit sabihin, know Christ more? Bakit importante yon mga kapatid na dapat kilala? Kilala ko na naman si Jesus eh. Si Jesus, kagaya ngayon, di ba yung tradisyon na ipapanganak siya, pinanganak siya, pumunta siya dito sa lupa para tubusin yung kasalanan ng bawat isa, ibinigay siya ng God the Father, tapos namatay siya para sa kasalanan ng bawat isa, sa ikatlong araw na nabuhay na magmuli at umakyat na muli doon sa langit after 40 days ng kanyang resurrection. Kilala ko ang Diyos. Siya yung creator of heaven and earth. Siya yung aking creator. Hindi tayo tumitigil doon. Sabi dito, know Christ more. Sabi dito, kilalanin mo pang mabuti si Kristo. Dahil kapag kilala mong mabuti ang Panginoon, mahihiya kang magyabang. Amen? Mahihiya kang maging mayabang. Kasi imagine ninyo, ang laki ni Jesus, kunyari lang, ganito kalaki. No? Napakalaki-laki. No? Tapos ikaw iyan lang, di ba parang langgam ka lang? Wala tayong karapatan magyabang. Kung kilala mo si Kristo, kung kilala mo ng lubusan ng Panginoon, mahihiya kang magyabang, mahihiya kang yung lahat ng achievement mo sa buhay, mahihiya kang hindi maglingkod sa Kanya, mahihiya kang hindi ibalik ang papuri sa Kanya. Bakit? Kasi iisipin mo, sino ba nagbigay ng buhay sa iyo? Di ba ang Diyos? Sino ba nagbigay ng hangin sa iyo? Nahihingahin natin. Libre na ibinibigay niya. Yung oxygen na yan. Di po ba? What if tinanggalan niya tayo ng 1 minute na wala tayong hangin, libre? Di namatay na tayong lahat, di po ba? Kung iisipin mo at kikilalanin mong mabuti kung sino ba si Kristo, kung sino ba ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, marirealize natin lahat kung ano pala yung meron tayo, lahat ng ito ay nanggaling sa Diyos. Meron kang magandang trabaho, meron kang magandang asawa, meron kang magandang tahanan, may magara kang kotse, may matagumpay kang negosyo, lahat pala ng yan ay nanggaling sa Panginoon.
kung susumahin nating mabuti. Kung iisipin nating mabuti, iisa-isahin natin. Sino ba nagbigay sa'yo ng abilidad para maging matagumpay ka sa negosyo? Sino ba nagbigay sa'yo ng katarunungan? Di ba't ang ating Panginoon? Kung lahat ng yan at kilalang kilala mo ang Diyos, wala tayong pagkakataon na maging mayabang. Amen? Every time na mangyayari sa buhay natin ng tagumpay, lagi natin i-attribute sa ating ayaw ng Panginoon or kagaya kay John, ayaw niya na nasa kanya yung spotlight. Ganon din po yun sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang ikatlo, mga kapatid, hindi lamang sa every time na magkakaroon tayo ng matagumpay or nag-excel tayo sa ating mga ministry o whatever yung ginagawa natin, at naisin din ng Panginoon na kilalanin natin siyang mabuti. At ang ikatlo, mga kapatid, in being the voice, let Christ be the word. In being the voice, bawat isa sa atin tinig. Di ba? So, kung tayo tinig, ipapahayag mo, magiging tinig ka na hindi sintonado. Alam niyo po yung sinasabi ko, magiging tinig ka na hindi sintonado, ibig sabihin, walang ipupula sa iyo yung kaaway. Pag ikaw ay naging tinig ng Diyos na nagpahayag ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, in being the voice, let Christ be the word. Tayo tagapaghatid lang ng salita ng Panginoon. Kung tagapaghatid tayo ng salita ng Panginoon, hayaan natin ang Panginoong kilusin yung puso ng bawat tao na tataniman natin. Hindi natin sila ipipressure, hindi natin sila pipilitin. Hayaan mo na kilusin sila ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Yung salita mo, yung tinig mo. Ang trabaho natin, ihayag lang ang salita ng Diyos. Ang trabaho ng Panginoon, baguhin ang mga taong iyon. Hindi natin trabahong baguhin ang bawat tao. Hindi natin trabaho na sila i-transform. Trabaho yan ng Diyos, mga kapatid. Kaya maraming Kristiyano na po prostrate. Sasabihin, ang tagal ko na itong sinasabihan, ang tagal ko na itong inaakay, ang tagal na nitong nakikinig ng salita ng Diyos, pero walang transformation, walang pagbabago sa kanyang buhay. Sabi ng Panginoon, being the voice and let the Lord or let Christ be the word. Kagaya kay John, tagapagsalita lang tayo ng Diyos at siya ang salita. Kapag naihayag mo ng maayos ang salita, bubunga at bubunga yan. Hindi man sa kapanahon ng nais mo, pero sa takdang oras na itinakda sa iyo ng ating Panginoon. Every time na may opportunity tayo na i-share ang salita ng Diyos, share natin. Huwag tayong mahihiya. Sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, sa ating mga schoolmate, mga kapatid, maging tinig tayo ng Diyos. At hayaan natin na ang salita niya ang kumilos sa puso at buhay ng bawat taong babahagian natin ang salita ng Diyos. Lagi natin tatandaan, brothers and sisters, huwag mawala sa atin ang ating pagkakakilala sa ating sarili. Sino ba ako? Sino ba tayo? Tayo'y tagapaglingkod lamang ng Diyos at hindi Diyos. Amen? Tayo ay tagapaglingkod. Voice niya lang tayo. Tinig niya lang tayo. At hindi tayo ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. So tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon maihayag ang iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil ginamit mo ko bilang iyong tinig, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa na naririto, na mga anak mo, lalaki, babae, Panginoon, lagi naming aalalahanin kung sino kami sa harapan mo. Kung ano, Panginoon, yung purpose ng pagkakatawag mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kagaya kay John, Panginoon, hayaan mo na lahat ng ito ay magampanan namin ng buong husay. Lagi naming iisipin, Panginoon, na kami, Panginoon, Lord God, ay tagapagpahayag mo at hindi kami ang Diyos, Panginoon.
Ikaw ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na tagapagligtas. Maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen.